Hailey's perspective. Nakasakay ako ngayon sa isang napakagarang sasakyan. Hindi ito ang sasakyang ginamit namin ni Mr. Charlie noong nakaraan. Mas maliit ito ng konti pero mas mukha itong mamahalin. Napakalamig dito sa loob kahit na napakaaraw sa labas. Yun ay dahil sa air conditioner nito. Ganito nga ata kung mayaman ng isang tao. Nagagawa nilang bumili ng ganitong klaseng sasakyan. Mga bagay na hanggang pangarap na lang naming mga mahihirap. Nandito na tayo. Sabi ni Mr. Charlie sa akin at bigla namang bumaba ang driver ng sasakyan at pinagbuksan niya ng pintuan si Mr. Charlie. Sinunod naman niyang buksan ang katabi kong pintuan. Salamat. Pagyuko ko sa kanya, tumingin ako sa isang napakalaking restaurant. Isa to sa mga nadadaanan ko lamang na kainan. Isa sa mga sikat na restaurant dito sa lugar namin. Di ko alam kung dapat ba ako mamangha o dapat ba ako matakot dahil oras na pumasok kami dito ay makikilala ko ng anak niya. Ang lalaking pakakasalan ko. Ang lalaking di ko naman mahal. Bumuntong hininga ako tumabi kay Mr. Charlie. Gusto ko mang tumakas, alam kong wala na akong kawala dahil ako mismong pumayag sa gusto niya. Ang akin lang tumupad siya sa usapan. Nagpakawala ako ng napakalalim na hininga at ramdam ko na ang kaba sa dibdib. 1, 2, 3, 4. Di ko alam kung may ilang hakbang pa bago namin marating ang lamesang nakahanda para sa amin. Ilang minuto lang may isang waiter na humila sa isang upuan para paupuin kami. Napapaisip ako kung sa kanila ba ang restaurant na ito. Good morning, sir. Sabi ng lalaking waiter at ginitian naman siya ni Mr. Claire. Kaming dalawa pa lang nandito. Well, nasa isang bahagi kami ng restaurant na ito na walang tao sa paligid, kundi kami lamang. Nasa labas ang ilang mga customer. Nahati kasi sa ilang bahagi ang lugar na ito, pero kita mo pa rin ang mga customer dahil salamin ang naging pader nito. Di ko maiwasang di mamangha dahil ngayon ko lamang napasok ang restaurant na ito. Mukhang simple lamang siya sa labas, pero hindi ko lubos akalain na napakabongga pala nito sa loob. Puro chandelier ang mga ilaw. Napakaliwanag at napakakomportable. Habang manghang-mangha ako sa kapaligiran, bigla na lang may tumabi sa akin. Nang itoon kong mata ko'y nakita kong isang napakagwapong lalaki. Nakasuot ng isang fitted na itim na pantalon, but not skin tight at button down na plain white polo. Mas matangkad siya sa akin at sa itsura niya mukhang di nakakalayo ang edad namin. Maputi siya at di ko maitatanggi. Isa siya sa pinakagwapong lalaking nakilala ko. Para siyang isang artista. But then he did not attract me. Dahil siguro kay Kurt. Kapag may mahal ka na nga sigurong iba kahit na napakagwapo na nasa harapan mo, walang epekto sa'yo. Di ko alam pero kinabahan ako nang tumingin siya pababa sa akin. Napakatangkad niya kasi kaya kailangan ko pang tumingin pababa. Makita lamang ang mukha ko. Nagtama ang mata namin at ramdam ko pa ang kakaibang aura niya. Hindi ko mapaliwanag pero napakaseryoso niya at kinikilabutan ako sa kanya. Where's your mother? Tanong ni Mr. Charlie sa kanya. Tumingin ang anak niya at saka umirap. She didn't wanna come. She told me na ayaw niya mag-aksaya ng oras para lamang sa babaeng ito. Na magiging soon to be my wife. Napakaseryoso niyang sagot. That woman? And why do you have to tell that in front of Hailey? Naiinis na sabi ni Mr. Charlie. I'm just answering your question, Dad. May masama ba doon? Napakataring niyang sagot. Di na nakipagtalo pa si Mr. Charlie at ipinakilala niya na lamang ako sa kanya. Anyway, this is my son, Sian Wade. Sabi niya sa akin. And this is Hailey Gaizano, your future wife. Sabi naman niya kay Sian. Biglang nagtaas ng kilay si Sian at inabot ang kamay niya sa akin para makipagkamay. I know you already. At kung ano man ang pinaplano mo, I will make sure to find it out. Do you understand, my future wife? Malamig na sabi niya. Di ko alam kung ano bang gusto nitong iparating sa akin. Pero ang tayong alam ko'y kinakabahan ako sa magiging buhay ko. Kasama siya. Dahil ramdam ko may pagbabanta sa tono ng pananalita niya. Stop it, Sian. You're scaring her. Dapat lang, Dad, na matakot siya. Dahil kahit ikasal pa kami, I will never accept her to be my wife. I just had no choice and you know why. He uttered. Kung ganun, pareho lang pala kami. Napilitan lang kami. But then, bakit pati siya? Ibig sabihin ba nito lahat ng ito ay dahil kay Mr. Charlie? Napatingin ako sa matanda na naiinis na nakatingin sa kanyang anak. Di ko alam kung ano pa talaga ang pinaplano niya, pero alam kong may dahilan siya at kailangan ko iyong malaman. Shut up, Sian. I have no time to argue with you. At isa pa, mahiya ka sa tito mo. Huwag mong ilagay sa kahiya ng restaurant niya. Gusto kong kumain ng tahimik. And please be nice to Hailey, dahil isang araw na lamang at ikakasal na kayo. Mahinahong sabi ng matanda kahit pa alam kong inis na siya. Hindi umimik si Sian. Tahimik na lamang kaming kumain ng mga naserve ng mga pagkain sa lamesa.
Hindi ko alam kung ano bang purpose ng pagpunta namin dito. Seem nice pero kapag titigan mo siya ramdam ang itim ng aura na nakapalibot sa kanya. Napakaseryoso niya at isa pa hindi ko naman lang siya nakitang ngumiti. May pagkakatulad nga sila ni Mr. Charlie. Napakaseryoso at nakakatakot tingnan. Wala bang tumatakbong oras mas lalo akong kinikilabutan dahil papalapit na papalapit ang kasal namin dalawa. Pero ang tayong naiisip ko ay si Kurt. Siya lang naman ang tayong lalaking pinangarap kong makarap sa altar pero napakadaya ng dana. Binagsak ako sa lalaking to. Napakalungkot pero alam kong wala na ako magagawa kundi ang tanggapin ito. Ailey's perspective. Ma'am, ayos ka lang po ba? Tanong sa akin ng makeup artist na siya nag-ayos sa akin. Tinignan ko lang siya mula sa refleksyon niya sa salaming nasa harapan ko. Pinilit kong ngumiti sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. I broke up with Harold bago pa man ako ikasal. At hindi ko matanggap na ang taong pinakamamahal ko'y kinamumuhian ako. Ramdam ko pa rin ang lahat ng sakit. Flashback. Nasa isang park ako naghihintay. Di sana ako magpupunta dito dahil walang oras na ilang ikakasal na ako. Pero buti na lang nagawa akong pakiusapan si Sir Charlie na makipagkita ako kay Harold bago ko tuloy ang iwanan ng buhay ko bilang Hailey Gaisano. Dahil maging ganap na Hailey Wade na ako maya-maya. At ibig sabihin na ako si Harold ay wala na rin kinabukasan pa. Iniyaan naman ako ni Sir Charlie pero syempre may bantay ako. Sumama sa akin isa sa mga maids nila at 2 bodyguards. Habang naghihintay bigla na lamang may yumakap sa akin mula sa likuran. Nagulat pa ako dahil napakabilis ng pangyayari. Pero nang marinig kong boses niya ay naghalong sakit at kaba sa dibdib ko. Hailey, I miss you. Saan ka ba nagpunta? Lagi kitang pinupuntahan pero sabi ni Tito Wade nakipagtanan ka raw at ikakasal ka na. Alam ko namang di totoo yun at sa mga ginawa sa'yo ni Tito, malabang maniwala ako sa mga sinasabi niya. Bakit ka ba umalis ng walang paalam? Naiiyak na sabi niya habang yakap-yakap ako na mahigpit. Tila ba sabik na sabik siya sa akin. Ano? Sabi ko, tinarap siya agad na mapagtanto kong sinabi niya. Hindi pa ba sapat na ipinambayad niya ako? Bakit kailangan niya pa akong sirain kay Kurt? Ako makikipagtanan? Hindi ko na nga maintindihan si Papa. Sumusobra na siya. Hailey, hindi naman totoo, diba? Bakit ba nawala ka na lang bigla? May ginawa bang mali ang amain mo? Sabihin mo lang sa akin, hindi ba't magkasama tayong haharapin lahat? Kaya hindi mo kailangan umiyak ng mag-isa. Nandito naman ako. Sabi niya at wala akong sinagot sa kanya at ang tayong ginawa ko lamang ay ang pagmasdan ng mukha niya. Dahil ito na ang araw na makikita ko ang taong mahal ko. Puro ng takot at pag-aalala ang mukha niya. Mahal na mimiss kita. Kurt? Mahinang sabi ko. Ano yun, Hailey? May problema ba? Tanong niya at tuminga ako ng malalim. Tsaka hinawakan ng mga pisngi niya. Nilapit kong ulo ko sa kanya at tinalikan ko siya sa labi ng ilang segundo lamang. Patawarin mo ko. Bulong ko. Nagtataka siyang tumitig sa mga mata ko. Patawarin? Dahil ba ito sa pag-alis mo nang walang paalam? Naiintindihan kita, Hailey. Alam ko na gusto mo lang mapag-isa matapos ng lahat ng ginawa ni Tito Ariel. Ang mahalaga nandito ka na ulit. Ilalayo na kita kay Tito. Nakahanap na ako na gano'n po pwede kong tirahan. Sabi niya at halos madurog ang puso ko dahil sa pag-aalala at sa pagmamahal niya sa akin na ngayon hindi ko na magagawang suklian. Hailey, kausapin mo naman ako. May problema ba? Tanong niya at bumagsak na ang mga luha ko. Kurt, sorry. Sorry kasi iiwan na kita. Hagulhol ko. Iiwan? Aalis ka ba? Saan ka pupunta? Tanong niya. Hindi, Kurt. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Hindi ako makahinga. Hindi ko inaasang darating kami sa puntong ganito. Naiiwan ko siya at sasaktan at ang pinakamasakit ay ang bigla niya akong yakapin. Hailey, kung may nagawa man ako na mali, patawad. Huwag mo naman akong iwan. Mahal na mahal kita. Sabi niya at parang gusto kong maputulan na ng hininga. Hindi ko kaya pero dapat. Kurt, ikakasal na ako. Bulong ko at kumawala siya sa yakap at napaatras na hindi makapaniwala sa sinabi ko. Ano? Tanong niya at naiyak na ako ng tuluyan. Totoo ang sinasabi ni Papa, Kurt. Nakipagtanan ako at mamaya ng kasal ko. Patawarin mo ko. Iyak ko ng malakas. Hindi ko gustong sakay ng sinabi ni Papa pero wala na ako maisip na paraan para ipaliwanag kay Harold ang lahat na binilin sa akin ni Sir Charlie na walang po pwedeng makaalam sa napagkasundoan namin. Ano? Ano bang kalokohan yan, Ailey? Sino na namang lalaking tinutukoy mo? Nauutal niyang sabi at ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya sa tono ng pagsasalita niya dahil napakahina at halos kurang na lamang ay hindi siya makapagsalita. Totoo lahat, Kurt. Patawad. Patawarin mo ko.
Yumuko na ako dahil wala na ako mukhang maihaharap pa sa kanya. Ang sakit-sakit na. Hindi yan totoo. Mahal mo ako, Hailey. At alam kong hindi ko yun gagawin. Sabi niya, tinaas ang ulo ko, tumingin ng matala sa kanya, kahit napakahirap. Please, Kurt. Totoo ang sinasabi ko. Mas mayaman siya. Mabibigay niyang lahat sa akin kaya't siya ang pinili ko. Sabi ko at natigilan siya sandali. Napakasakit sa akin na pagmasdan. Na umiiyak siya ng ganito. Miss Hailey, kailangan na po nating umalis. Mag-uumpisa ng kasal mo mamaya at kailangan mo pang mag-ayos. Sabi ng isang babae na tauhan ni Sir Charlie. Napatingin si Harold sa kanya at saka tumitig sa sasakyang pinanggali ng babae. Pinagmasdan niya ang magarang sasakyan at saka ibinalik niya ang tingin niya sa akin. Totoo nga, ikakasal ka na? Sabi niya sabay atras pa ng kaunti. Hinawakan ko ang kamay niya. Kurt, patawad. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko dahil nilis niya ang kamay ko at ang mga malungkot niya mga mata kanina nabalitan na napakatinding galit. Hindi ako makapaniwala, Hailey. Just because of a stupid money, iiwan mo ko? Magkano bang binayad ng lalaking yun sa'yo? Milyon? Bilyon? Ganyan ka na ba kababa, Hailey? Binibili ka na lang ng pera? Napakadiin ang pagkakasabi niya sa mga iyon habang nanilisik ang mga mata niya. Kurt, mahina akong sabi. Grabe ka, Hailey. Hindi ko akalain ay isa ka rin palang bayaran. Ibibenta mo lang. Hindi niya na ituloy ang sinasabi niya dahil nasampal ko siya. Hindi ko alam na yun agad ang iisipin niya sa akin. Napahawak siya sa pisngi niya at nakaramdam naman ako ng pagsisisi. Hahawakan ko sana siya pero umatras siya. Wag mo ko lapitan. Pero Kurt, hindi ko sinasadya. Iyak ko. Tama na, Hailey. Tapos na tayo, hindi ba? Pwes magkanimutan na tayo. Sigaw niya at saka ako tinalikuran. Hahabulin ko sana siya pero natigilan ako. Pinagbasdan ko na lamang ang likod niya. Gusto ko man siyang yakapin at tumingin ng tawad pero siguro nga ito na ang wakas para sa amin. Paalam, mahal ko. Patawarin mo ko. Sabi ko at umiyak na lamang ako ng umiyak habang hawak ko ang dibdib ko. Napakakirot. Ma'am, tara na po. Sabi ng babae at wala akong magawa kundi bumalik sa kotse. End of flashback. Ma'am, ayos lang po yan. Ako din po nung kinasal ako, naiyak po talaga ako kay di pa nag-uumpisa ang kasal dahil di po ako makapaniwarang ikakasal na ako. Sabi ng makeup artist at nginitian ko na lamang siya kahit alam kong hindi naman yon ang dahilan ng mga luha ko. Napakaganda mo po, ma'am. Sabi niya, tiningnan ko nga ang sarili ko sa salamin. Nakapakaganda ng pagkakaayos sa akin pero hindi naman ako masaya. Ready na po ba ang bride? Tanong ng isang babae nang pumasok siya mula sa pinto. Isa siya sa mga wedding organizer na kinausap ni Sir Charlie. Yes, she's done. Sagot ng makeup artist ko. Great. See you outside in 10 minutes. The groom is ready now. Sagot naman ng babae at saka lumabas. Huminga ako ng malalim at nagtungo kami sa labas ng simbahan. Napakalaki ng pinto. Nakasara pa ito dahil bubukas lamang iyon sa sandaling papasok na ako. Huminga ako ng malalim. Naglakad ng marahan. Papunta sa pintuan at bukas ang pinto ng dahan-dahan, kasabay ng malakas na wedding song na rinig sa buong simbahan. Hailey's Perspective. Pagkahakbang ko ng simbahan, lahat ng mga mata ng mga bisita ay nakatuon sa akin. Napakaunti lang ng tao, nabibilang lamang sila. Siguro mga 20 lamang bisita, kasama na doon ang pamilya ni Sir Charlie. Hindi ko alam kung bakit kakaunti lamang sila. Marahil kaunti lang may alam dahil isa lamang itong bigla ang kasalan. Pero kahit nakakaunti lamang nasa paligid, pakiramdam ko, masigit 100 ng mga bata ang nakatitig sa akin. Huminga ako na malalim at patuloy lamang sa paglapit sa altar. My groom is waiting there, wearing a beautiful white suit. Seryoso mga tingin niya sa amin at ako naman, pilit na itinatago ang lungkot. Tulad ng sabi ni Mr. Charlie, wag kong ipapahalata ang tunay kong nararamdaman. So I'm currently faking a smile. Napakahirap itago na sasaktan ako. The wedding continued and it's time for us to say our vows. Humarap ako sa supladong lalaking to at tila hindi ko alam kung ano ba ang sasabihin ko. Hindi ako nakapaganda dito. Vow? Ano naman sanang sasabihin ko sa masungit na to? Hindi ko alam ang gagawin ko lalo na't lahat sila'y nakatingin sa akin. Nag-aabang ng sasabihin ko. Hailey, anong gagawin mo? Bulong ko sa isipan ko. Ang tagal kong nanahimik at tumitig ako kay Sian. I tried to observe him and say anything but just staring at him won't help me. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa taong di ko naman kilala at gustong pakasalan.
Kahit ilang oras ko pa siyang titigan, wala akong maisip patungkol sa kanya besides the fact na gwapo siya but he is so grumpy. Miss Hailey Gaizano, your vow, sabi ng pare. Hindi ko gustong mapahiya. How I wish you are, Kurt. I thought nang bigla ako nakaisip ng paraan. Mahirap man pero pilit kong inisip ng lalaking nasa harapan ko ay si Kurt. And later on, pakiramdam ko si Harold nasa harapan ko. I can imagine him smiling at me as we are saying our vows. Huminga ako ng malalim at gumitising na akala kong si Kurt. I, Hailey Gaizano, will marry today my only best friend who never left my side. It's been years since we first met, and you became my best friend until you captured my heart by being exactly who you are. The most loving, caring, and wonderful person I have ever known. You have been the reason why I smile despite all the decisions I've always made. I know we always argue with every bad decisions I made, but you always ended up prisoning me into your embrace. Uminto ako sandali habang inaalala mga panahong pinagsamahan namin ni Kurt at ang lahat ng pagkakataon nililigtas at pinagtatanggol niya ako sa main ko. Naiyak ako pero pinagpatuloy ko ang magsalita. You were a godsend to me, the one everything I had ever hoped for, the one I thought exists only in my dreams. When you came into my life, I never imagined I could learn to love in a romantic way. I thank God I found you. Thank you for the miracle of you, my love. Today, I give myself to you as your wife. I will love you without asking anything in return. I will always love, support, and comfort you through life's joys and sorrow. I love you and will always will. Pumatak ang mga luha ko. Nakatitig pa rin ako kay Sian but in my imagination, he is Kurt. Ang nakikita ko ngayon sa harapan ko ay si Harold na nakangiti sa akin at naiiyak habang nakatitig sa mga mata ko. Napakasaya ko pero naglahong lahat ng iyon nang sabihin niya ang kanyang vow. Inawakan ni Sian ng kamay ko at dahan-dahang sinuot sa akin ng singsing. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ko at nag-umpisa ng magsalita. Today, I make the most sincere vow one heart can make to another. I vow to be your husband because I, Sian Wade, will always be in your sight but will never be there for you when you fall. My hands will always be tightened by comfort. But then I vow that whatever I possess is yours. My treasures or riches or wealth, but never my heart. Hailey Gaizano, today with this ring, I give you my vow that from this day forward, you will regret the decision you made. His eyes were blazing with resentment. I cleared my throat and my whole body became numb. His tears were killing me. His vows sent shivers down to my spine. Nagising na lang ako sa katotohanan na hindi nga pala si Harold ang taong nasa harapan ko ngayon, kundi ang lalaking to na tila pinagbabantaan ako. The crowd were in genuine silence. Every each of them was filled with confusion. They were all stunned by his vows. Charlie Wade, his father, was gritting his teeth. Di ko alam kung ano bang kasalanan ko sa lalaking to at pakiramdam ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Halos mapatahimik na ng pare sa binitawan niya mga salita. Nahiya ako. Matapos lahat ng magandang sinabi ko, ganun ang binitawan niya. You may now kiss the bride, sabi ng pare pero hindi ko siya pinansin at nagbingi-bingihan na lamang ako. Pero nagulat ako nung halikan niya ako. Di ko inaasahang gagawin niya yon. Pero sa totoo lang, ang lambot ng mga labi niya. Kumawala siya at niyakap niya ako pero ramdam ko ang higpit ng yakap niya at tinapat niyang labi sa tenga ko. Congratulations for your success. You are now a Wade. Sana maging masaya ka. You can do whatever you want but never expect me to love you. Malamig na bulong niya at gusto kong sabihin na hindi ko naman talaga mamahalin ang isang katulad niya pero mas pinili kong manahimik. Total hindi ko rin gustong pag-usapan ang nararamdaman ko. Bumuntong hininga na lamang ako ng malalim at hinayaan ko na lamang siya na isipin ang gusto niyang isipin. Kahit magbaliwanag ako, alam ko namang hindi niya ako pakikinggan. At sa palagay ko, hindi siya yung tipo ng lalaking marunong umunawa.